accounts receivable. Nagkaroon ba ako ng accounts receivable sa transaction na yan? Yes, with plus sample record sa debit. Okay. Then what then, accounts receivable, or AR na lang, 500K. Sa ating credit, service, income, 500K. So, yun yung nangyari January 10. Kaso ng January 11, may tanong po dito sa transaction ito. Tanong. Bakit naging AR yan? Sige nga daw. Kasi pautang pa lang, wala nang pay. No, ngayon ito. Okay. January 11, collected cash from client B in full. Anong ibig sabihin nito? Bayad. Pag nabayad, anong magagawin sa atin? Okay. Pag tayo ay nakakolekta, magkakaroon tayo ng pera. So, ibig sabihin, yung cash, nadagdagan. Assets plus, ilalagay natin January 11. Cash ay nasa credit side. Na magkano? Diba? Lahat na. In full eh. Magkano? In full. Magkano ang utang na? Okay. Ngayon, ano yung credit side? Ano ba yung nilawas? Okay. Meron tayo yung sheet na cash. Pwede ba yun? Nakakuha tayo ng cash tapos nabawas na tayo cash. Pwede ba yun? Pwede. Ano ba nabawas? Kung kayo ba yung utang, tapos nabayad kayo, makain pa kayong nakalis na ulit yan. Dito, may pautang ako. Ngayon, nagbayad. Ano gagawin ko? As nagpautang, ay nabayaran ko na nga. Okay. Ano ang account dito? Ano ba ang account ko? Ano ang account yan? Ito yung, ano to? Pautang. Ngayon, pag nagbayad ba, pwede ko mabawasan yung pautang ko. Diba? Automatically, ito yung mabawasan ko. Ito ay assets. Ngayon, mabawasan ko yung pautang ko. So, pag ito ay nabawasan, saan ko siya i-record? Accounts receivable, 500,000. Kasi, nabawasan yung ating pautang. Okay ito, bakit nasa debit ulit yan? Kanina. Kasi, may pautang pa tayo. Dito, bakit nasa credit? Kasi wala na tayong pautang. Diba? Ganun lang yun. So, diba? Nung una, may utang siya, 500,000 pinabay siya. So, ang total ay lang na natin. Zero. Ngayon, tutulong ko sa susunod sa T-account. No? Pero ngayon, ito lang po na. No? So, okay, naiintindihan ba yan? Sure. Okay. Yan ha? Balik natin? Saba. Saan sa income? Income at ilan? Okay, sige. No problem. Okay, January 10. Ulit. January 10. Dito, isang transaction, January 10 ulit. January 10 ulit. Anong nangyari? Bill, client X, 100,000. Okay, nagkaroon natin to. For the service rental. Bill, client X, 100,000. And collected only 60,000 cash in the remaining account for the services rendered. Ano yan? Ano ibig sabihin ito? Para kanina lang din yung sa ilang bill. Okay, meron
Okay, tagalogin natin. Bibigyan ko lang ng example. Kunyari, ikaw naman si client X. Okay. Ikaw si client X, nag-provide ako sa iyong servisyo na halaga 100,000. Pero ang binayad mo lang sa akin, 60,000 lang. So, meron kang mag-utang. 40. So, ibig sabihin, ano yung 40? Ano yung 60? Ano yung 100? Diba? Okay. Ano ulit? Ulitin ko. Nag-provide ako sa iyong servisyo na halaga 100,000. Tapos, ang binayad mo lang sa akin ay 60,000 pala. So, ano pag sinabi yung nagbayad mo sa akin 60,000? Ano yun? Ano natanggap ko? So, ibig sabihin yung nagtagal ng cash mo dito, di ba? So, yung 60,000, yan ay cash na dagdag. So, ibig sabihin, yung binayaran ka ng 60, yun yung cash. Magkano yung total? Ano yung total? Binayaran niya ba? Yun ay ano? Utang nga. So, yun ay pautang ko. So, itong 40, okay, 40K. Ito ay, anong account? Account receivable. Okay. Pagka-accounts payable, may utang. Ito, meron tayong pautang. Hindi naman pwede mangyari na nag-budget sa akin ng 60, may utang ako sa kanyang 40. Diba? Tawag doon. No. So, yung kasi meron dyan, nag-budget ng 60, may utang ako sa 40. Kasi, yung rate ko is 100K. So, ano yung 100K na to? Ito yung ito lang yan. Yung income ko, 100,000. Diba? Ang binayaran na doon, 60 lang. Ay, may utang ka pa, 40. Yun lang yung nangyari sa transaction na to. Ganun lang siya i-analyze. Tinagalog lang natin, di ba? Mas naintindihan nyo nung tinagalog ka. Ibig sabihin, sinisingil kita ng 100,000, binayaran lang ako ng 60. May 40 utang mo. So, ibig sabihin yung 100, yun ay service income. So, yun ang ulit natin. Anong debit side natin? Anong natagdag sa atin? Yung cash. May cash tayo na? 60. Meron tayong pautang. Ano? Yung pautang natin, meron tayong pautang. Yes, nasa assets yan. At dagdagan. So, ibig sabihin, sa debit, 40. Okay? And then credit side natin, ano bang normal balance ng income? Saan ba may plus dyan? O saan ba normally nag-i-increase ang income? Sa credit. So, ibig sabihin, magkano yung ano sa kanya? 100. Balance ba? Sabi yung compound entry pa din. No? Sabi nga nila, mag-practice tayo sa mahirap para pag madali na, madali yung sabihin. No? Kaya, kung binibigay sa inyo puro compound entries. Diba? Okay, paano ba January 11? Nagbilan pa natin. January 11. Client X paid the remaining balance in full. Ibig sabihin, binayaran. So, binayaran ni Client X yung kanyang utang sa atin. Kailan ba siya ng utang? Noong January 10. Binayaran niya. Yung magkano? Magkano ba utang niya sa akin? 40. Pag nagbayad siya ng utang, anong marireceive ko? So, yung isa niyo, nadagdagan yung cash ko, di ba? Yung cash mo, nadagdagan sa record. Credit. So, magkano? 40,000. Anong nabawas dito? Yung accounts? Receivable. Kasi ibig sabihin, wala na akong marireceive galing sa kanya. Kasi binayaran. Okay. So, yan yung sa inyo lang natin. Naiintindihan ba yan? Okay. O last one, dapat tayo ng lunch break. Expenses. Okay lang yan. Okay. Expenses, no? Yan.